Hello mga kaola, welcome po ulit dito sa aking channel sa Kaola Loka. For today's video ay pag-uusapan natin kung kailan nga ba titigil itong mga OLA agent sa mga pananakot at pangaharas. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo namang kalimutan mag-like, subscribe at pindutin na rin yung notification bell para updated ka pa sa mga isusunod ko pa mga video. Tara! So ayun nga mga kaola, ang pag-uusapan natin sa video ito ay kung hanggang kailan nga ba itong mga pananakot at panghaharas ng mga OLA agent sa mga OLA victims na hindi nakapagbayad sa kanilang loan. Kung hanggang kailan nga ba yung mga pagpapadala ng mga mensahe, yung mga demand letter daw, yung mga small claim, o yung mga kasong pinapadala nila para matakot yung mga OLA victims na hindi nakapagbayad sa kanilang mga loans. Kung hanggang kailan ba yung mga panay tawag, yung 24/7 na tawag, kung hanggang kailan titigil yung mga kaola. So ngayon mga kaola, i-share ko lang yung naging experience ko dito sa dalawang online lending app na nautangan ko, pero hanggang ngayon ay hindi ko pa rin po nababayaran. 2 buwan na po mahigit, hindi ko pa po nababayaran yung dalawang OLA na nautangan ko. Share ko lang po sa inyo yung experience ko dito. Unahin na natin yung si Madalone. Kay Madalone po ay nakapag-loan ako ng 5,500, pero yung dumating lang po ay nasa 3,100 mahigit lang po ata yung dumating na pera nung nag-loan ako dito kay Madalone. So anong nangyari mga kaola? Dumating na yung 7 days. Kailangan mabayaran ko na yung loan kasi 7 days lang yung term. Ang nangyari ay wala tayong may bayad. Di nag-due date tayo mga kaola. Pero bago ako mag-due date, kinabukasan, nagtawag na sila kaagad na kailangan bayaran daw yung loan bago mag 7 days. 6 days pa lang ata nagtumawag na sila para makapagbayad na daw. Kasi para ma-operan daw ng bagong offer na loan, yung mas mataas na daw yung i-offer nila. Kaya kailangan, pag 6 days pa lang daw, ay babayaran ka agad yung nahiram na pera sa kanila. So, ang nangyari mga kaola, ay hindi po ako nakapagbayad dito kay Madalone. Yun, ang nangyari, panaytawag sila mga simula umaga hanggang alas 5 ng hapon, panaytawag yan. Nag 7 days pa lang. Nag-due date ako 7 days. Simula umaga hanggang alas 5 panay tawag. Tapos kinabukasan nung nag-due date na nung isang araw na due date ko, tumawag pa sila, maghapon pa rin yon. Hanggang alas 5 ulit ng hapon panay tawag pa rin. Pero nung pangatlong araw na, text na lang yung nare-receive ko. Tapos wala na, yun lang, hanggang sa pangatlong araw lang. Wala na akong natanggap ulit na mga mensahe o tawag o email na galing sa Madalone. Hanggang sa lumipas yung yung 2 buwan na mahigit ngayon, wala na po akong nare-receive dito kay Madalone na kahit anong tawag, anong text, yung mga email doon sa kanila, sa Madalone, wala na po akong nare-receive. Yun lang po ang naging experience ko dito kay Madalone. Kusa po silang tumigil. Hindi ko alam kung paano. Hindi naman po ako nagbayad. Pero hindi na po sila nangungulit hanggang ngayon. Hindi naman po ako nagpalit ng SIM card. Hindi po ako nagpalit ng SIM card. Pero ewan ko po kung anong nangyari. At hindi na po sila nagte-text sa akin. So ayun nga, dito naman tayo kay Pautang Peso. Yung pangalawang OLA na nautangan ko ay si Pautang Peso mga kaola. Yung nalong ko po dito ay pareho lang din po doon kay Madalone. 5,500 lang din po, saka mahigit 3,100 lang din ata yung na-receive ko noon na pera doon kay Pautang Peso. So ang nangyari dito kay Pautang Peso, si Pautang Peso po sa hindi nakakaalam ay hindi na po rehistrado ng SEC
o Security Exchange Commission. Hindi na po sila nakarehistro. So, ang nangyari po dito, nung nag-overdue po ako dito, nag-due date po ako dito kay Pautang Peso, ito po yung grabing mangharas. 24/7 po ito, panay tawag, panay text, at ito po yung pinakamalalang mga pinapadala nilang mensahe. Grabe po itong manakot si Pautang Peso. Dahil po sa hindi na po sila rehistrado, ay grabe po sila kung mangharas. Kaya sa may mga utang dyan kay Pautang Peso, tandaan nyo, ito po yung mga marireceive nyong mga pananakot sa kanila. Iba-iba po. Grabe po talaga. Una na dyan yung small claim. Tapos padadalhan ka daw ng demand letter sa barangay at doon daw kayo mag-uusap. Pangatlo niyan, yung istapa naman, kakasuhan kayo ng istapa. Tapos yung abandon of loan. Tapos kung ano-ano pa yung ipapasa daw sa higher department, at may sarili din silang legal team daw. Pero take note po mga kaola, lahat po ng na-receive kong pananakot kay Pautang Peso ay dinidma ko lang po. So ngayon po, wala pong nangyari kahit isa doon sa mga pananakot na pinadala nila sa akin, ng mga mensahe nila, wala po naging totoo doon. Kaya po sa may mga utang po dyan sa may kay Pautang Peso, wag po kayong maniniwala sa mga pinapadala nilang mga mensahe. Dahil na-experience ko po yan dito kay Pautang Peso. Hindi ko na po sila binayaran dahil sa grabe po nilang panghaharas. Mahigit 2 buwan na po, hindi ko po sila binayaran. Sa mga nagtatanong po kung hanggang kailan titigil yung mga pananakot na mga ola, yung mga pagpapadala ng mensahe, hindi po natin alam kung hanggang kailan titigil yan. Kahit si Pautang Peso po ay tumigil lang po nung 1 buwan. 1 buwan pong due date ako, tumigil na po sila sa pagpapadala ng mga mensahe kasi nagsawa naman po siguro dahil wala, di naman po ako nagre-reply at di ko naman po sinasagot yung mga tawag nila. Kaya nagsawa din po siguro. Pero yung iba po, yung may mga utang po sa OLA na hanggang ngayon ay nakaka-receive pa rin po ng mga panghaharas at pananakot. Ito po yung masasabi ko po sa inyo, pinasap na po yan sa third party collection. Kasi pag yung utang mo na ipasa na po sa third party collection, mas grabe pa po ang panghaharas na gagawin ng mga yan. Kasi pinag-aagawan na nila yung commission na makukuha nila doon sa inutang mo kapag nakapagbayad ka. Kaya gagawin po nila lahat ng paraan para makapaningil po sa inyo. Tatakutin po nila kayo. Kaya grabe po ang marireceive nyong pananakot at panghaharas sa mga OLA agent na yan. Dahil naipasa na po yan sa third party collection. Yun lang po mga kaola. Kung nakatulong po sa inyo ang video na ito, huwag niyo naman pong kalimutang mag-like, subscribe at pindutin na notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pang videos. Salamat!